Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo F11 Pro. So ito siya guys, no. So yung camera niya guys ay nasa taas, yung tumataas ito. Yan. So yung issue daw nito guys ay nalaglag ito guys, no. So hindi na siya guys nagpa-power guys. Parang sira na rin guys yung power flex niya. Yan. So no display na rin siya guys, no. So no response na rin guys. So yung gagawin natin dito guys ay check natin guys yung loob nito guys, no. Check natin guys yung board niya or yung motherboard niya guys. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin to guys. So para mabuksan natin to guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So ito muna yung unahin natin guys, no? Tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So meron pang SIM card guys. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys. So para mabuksan natin to guys ay kailangan natin guys ng heat gun guys, no. Or kung wala kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit guys ng ang electronic liquid natin guys. So sa akin guys, dahil meron naman ako guys heat gun guys. So heat gun guys yung gagamitin natin guys, no, para madali guys. So ingatan lang niyo guys matanggal guys yung pintura nito guys, no. So kapag may kalumaan na kasi guys, pwede siya matuklap guys yung mga pintura nito guys. Yan. So ngayon guys ay papakita ko na sa inyo guys, no, kung paano natin guys buksan guys yung phone device nito guys. So saksak natin guys yung heat gun natin. So dito guys simulan na natin guys, no. So ayan siya guys, no. So na-hit na natin guys. Tapos gagamit lang tayo dito guys ng pang-opening tools natin. Sa loob kasi ito guys yung bolts niya guys, no. Yan, so simula tayo dito. So kumano nyo guys, malambot na lang siya guys, no. Yan. So buksan na natin guys. Yan, so ito na siya guys, no. So tabi natin ito guys yung cover nito. So nabuksan na rin pala ito guys, no. Meron na siya ditong kulang na bolts guys dito. Tsaka dito guys, no. Yan. So madami na siyang kulang bolts guys. Pati dito guys sa baba guys, no. So ibig sabihin guys nabuksan na ito guys, no. So pwedeng na repair na ito guys. So yung gagawin natin dito guys, tanggalin natin guys lahat ng guys ng mga bolts guys, no, para ma-check natin guys yung board niya guys doon sa loob guys.
So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So sunod natin guys na gagawin dito guys ay tanggalin natin ito guys, no. Ito, yung cover nito. Meron kasi ditong flex guys, no. Sikwatin lang natin ito guys. Yan. So tumalsik guys yung cover nito. So ito siya guys, no. Sunod natin nagagawin dito guys, tanggalin natin guys yung flex nito. Ito guys, no, yung FBC na ito. So tanggalin natin to. Yan. So natanggal natin guys, no. Sunod natin gagawin guys ay tanggalin natin guys yung cover nito guys, no. So, ayan siya guys, no. So, dandan lang natin guys buksan. Yan. So, ito guys yung loob niya guys, no. So, ito guys yung camera niya na tumataas-taas. Meron siyang spring dito guys, no. Yan. So, tabi natin yan siya guys. So, tanggalin natin guys yung buto niya. Natanggal na guys yung buto niya. So, natin dito guys natanggalin guys yung fingerprint sensor niya. FBC ng fingerprint sensor niya guys. Yan. So, natanggal natin yun siya guys. So, yung ano niya dito guys ay FBC ng battery niya guys nang dito guys, no. So, tanggalin natin guys yung lock na ito. Yan. So, nawala na rin guys yung stainless niya dito. So, tanggalin natin guys yung FBC ng battery niya guys or yung flexible printed circuit ng battery niya guys sa terminal. So, ayan siya guys, no. So, natanggal natin guys. So, ngayon guys, dito tayo magtitest guys, no. So, dito natin malalaman guys kapag shorted guys yung board nito or merong tama guys, no. Or goods pa guys yung motherboard nito guys. Yan. So, para malaman natin yan guys, ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin. So, dito guys sa analog tester natin guys, ay gagamit tayo dito guys ng times 1, 150 mA with continuity. Yan. So, testing natin guys yung ating analog tester guys. So, dito tayo guys sa positive, negative sa negative guys. So, dapat guys, papalo guys yung analog tester natin guys, no. So, positive sa positive, negative sa negative. So, dapat papalo siya guys. Yan. So, pumalo siya guys, no. So, pagbaliktarin natin guys. So, dito naman tayo guys sa positive sa negative, negative sa positive guys. So, dapat guys, hindi siya papalo guys, no. Kasi kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys, meron siyang tama guys, no. Or meron siyang shorted guys sa board niya. So, dapat guys, hindi siya papalo. Yan. So, kung makita nyo guys, no, hindi siya pumalo guys. So, ibig sabihin guys, yung board nito guys ay goods pa guys, no. So, pwedeng ano lang ito guys, LCD guys yung tama nito. Kung makita nyo kasi guys, yan. So, umangat na guys yung LCD niya. Nabagsak kasi ito guys, no. So, okay pa naman guys yung board niya guys, no. Goods pa naman. Wala namang shorted guys, no. Yan. So, kahit i-try natin dito guys sa bus natin. So, papadetect natin sa bus natin. Yan. So, dapat guys ay tutunog ito guys, no. So, para tutunog siya guys, so dito tayo guys sa positive, negative sa negative. So, dapat tutunog siya guys, no. Yan. Kung marinig nyo guys, no, so tumunog siya guys. So, dito naman tayo guys sa positive sa negative, negative sa positive guys. So, dapat guys ay hindi siya tutunog guys, no. Kasi kapag tutunog siya guys, ibig sabihin meron siyang shorted or meron siyang tama sa board guys, no. So, dapat guys hindi siya tutunog guys, no. Yan. So, tumunog siya guys pero once lang guys, no. Ibig sabihin guys ay good board guys yung motherboard ng ating phone device guys. Yan. So, ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-check guys yung status guys ng board ng phone device natin guys. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.